At makakasama po natin ang isa ho sa mga grandson ni former Senator Ninoy Aquino Jr., si Kiko Aquino D. Kaugnay pa rin po ito mga kabombo doon sa mga aktibidad, nakalinyang aktibidad. Siya rin po ang nagsisilbing convener ng Tindig Pilipinas. At thank you so much for joining us, Sir Kiko, and welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po live na napapakinggan, napapanood sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko po siguro yung pagbati ho sa inyo. Magandang umaga, good morning, and welcome sa Bombo Radio Philippines, sir. Ayan, so magandang araw po sa mga nanonood o nakikinig po. Ako po si Kiko Aquino D. Apo po ni Senator Ninoy, Executive Director po ng Ninoy and Cory Aquino Foundation, tsaka co-convener po ng Tindig Pilipinas. Okay. Sa ngayon po, ngayong araw na ito, ano po yung mga nakalinyang activities ng inyo pong grupo bilang paggunita doon po sa pagpanaw o pagkamatay ni former Senator Aquino, sir? Ano po, at least kami sa Aquino Foundation tsaka sa pamilya po ni Senator Ninoy ay tinutuloy lang po namin yung tradisyon na sinimulan ni President Cory na tuwing August 21 may misa po dito sa Manila Memorial Park kung saan nilibing si Senator Ninoy. Yung misa po na ito ay open to the public, 10 a.m. po siya sa August 21. Tapos marami naman pong ibang mga grupo na nagsasagawa ng mga activities nito. Alam ko po yung NHCP, meron ding isang wreath laying doon sa marker ni Senator Ninoy sa NAIA, Terminal 1. Mas maaga po yun sa August 21 at saka may iba pang mga gawain on that date. Pero at least para sa foundation po, itong misa ng 10 a.m. yung main focus po natin. Okay. Isa po sa mga, batid naman ho siguro ninyo, nangyayari ho ngayon ay yung pong diwa ng Ninoy Aquino Day, and parang medyo lumalalim, kumakalat po ang disinformation ngayon. Sa panig ho ninyo, may mga ganito ho bang, may mga kampanya ho ba kayong ginagawa, mga information campaign para kahit papaano mabalikan pa rin yung alaala po ng inyong pong yumaong tiyuhin, si former Senator Aquino, sir? Well, siguro, bilang ako po yung, hiningi ko po bale yung pag-upo dito sa Ninoy and Cory Aquino Foundation dahil para sa akin at kahit paano sumang-ayon din naman yung mga ibang kamag-anak ko na nagkulang po kami dito sa pagkwento tungkol kay Lolo Ninoy, Lola Cory, pati na rin kay Tito Noy na pumanaw din po noong June of 2021. No? Para sa akin, ang focus ko po ay ano po yung pwede natin gawin para maitama po yung record or yung nalalaman ng ating mga kababayan tungkol sa tatlong mahal sa buhay po namin. No? And syempre, isang napakalaking contradiction ang magpagkakaroon ng isang presidente na Marcos na ni minsan ay hindi humingi ng kapatawaran para sa ginawa ng tatay niya at ng buong pamilya niya nung panahon ng diktadura. Hiwalay pa yan sa mga kontrobersya na hinaharap niya ngayon. Pero napakalaking contradiction na siya yung presidente ngayon. Ngunit ang Pilipinas din ay hanggang ngayon pa rin naman ay sa tingin ko ay nagmamahal sa demokrasya. Marami po yung mga dahilan kung bakit may ganyang contradiction, pero para sa akin, ang pinaka mako-contribute ko po bilang isang mamamayan ay yung pagkwento po tungkol sa mga para sa akin at para sa maraming ibang mga kababayan natin, kamag-anak ko man o hindi, magkwento po tungkol sa mga bayani ng ating demokrasya. So siguro kung nagkulang man yung foundation sa pagkwento nito dati dahil ang ugali ng ibang mga kamag-anak ko, yung kahenerasyon ng Tita Chris ko po, yung nanay ko, yung ibang mga tita ko, ay mas mainam kung parang huwag na mag-ingay masyado, huwag magbuhat ng sariling bangko at gumawa na lang ng mabubuting gawain, ng kawang-gawa at maalala din po eventually ng mga tao yung kwento ni na Lolo Ninoy, Lola Cory at Tito Noy. Pero para sa akin, mas mahalaga na ikwento po yung mga nagawa nila ng direkta
At kapag kinukwento po natin yan, hindi natin maiwasan na sa kwento ng ating demokrasya may isang malinaw na kontrabida at yun si Ferdinand Marcos Sr. no? So, yun po. May mga kamag-anak din po ako na iba yung pananaw pero nagrerespetuhan naman po kaming lahat sa pamilya na parang kanya-kanya. Lahat naman po tayo lahat naman po kami rather sa aming pamilya ay may kumbaga kanya-kanyang proseso yun kung paano natin pinapatuloy yung legacy ni Lolo Ninoy and hindi naman po ako na nakikialam sa pagpasya ng iba. Okay. Mamujay, your follow-up kay Sir Kiko. Sir, there have been a lot of disinformation lately no, about sa ambag at legacy ni Ninoy Aquino. As of now, may active information campaign bang ginagawa ang pamilya Aquino para kahit papaano maitama naman no, yung mga disinformation na kumakalat at mga nangyari over the past years? Nakita po namin kasi sa mga nakaraang taon no, ay kung dati, nung 2016 halimbawa, doon unang marami yung well, actually, before 2016, nagsimula na nga ito, no? Pero doon siguro namulat yung marami na lumalala yung sitwasyon sa disinformation tungkol sa panahon ng diktadura. Kasi marami na yung nagsasabi noon na, or actually, mas marami na yung nagsasabi noon na naging mabuti ang diktadura para sa Pilipinas. Mas marami yung sumasagot ng oo o kesa sa hindi noong 2016. Pero pagdating ng 2022, yung interesting para sa akin na nangyari ay mas bumaba yung mga nagsasabi na naging mabuti yung diktadura, at saka yung tumaas na lang po ay yung undecided. No? So ang nakita ko mula 2016 to 2022 na talagang umusbong yung mga efforts kontra disinformation ay nagkabunga naman yun. At yung nangyayari ay nandyan yung disinformation kahit tingin ko parang wala naman tayong magagawa para tuluyang mawala yun. No? Parang sa sistema kasi natin, malayat po tayong magsalita kung ano man yung gusto nating sabihin. And wala rin ako masyadong tiwala sa gobyerno kahit sino pa man yung nasa poder, pero lalo na ngayon. Pero kahit sino pa man yung nasa poder, wala rin po akong tiwala sa gobyerno na sila yung magpapasya na ito yung tamang informasyon, ito yung maling informasyon. No? Medyo masyadong malakas na kapangyarihan yan na ibigay sa kahit sinong gobyerno. Kaya sa tingin ko, yung kasalukuyang sitwasyon na nandyan yung misinformation pero nandyan din yung tamang kasaysayan, maraming din nagkukwento nito. Ganito na yung magiging environment natin. Ganito na yung magiging information environment natin. Kaya para sa akin, hindi ko masyadong iniisip yung paglaban sa disinformation. Siyempre, kung may haharap sa akin na may magsasabi ng mali, susubukan ko yung itama. Pero yung mas mahalaga sa akin ay may kwento ko ng hindi lang ng tama, hindi lang ng maayos, pero in a way na nakakaengganyo. Yung tamang kwento sa pananaw ko. So, mas focus ko talaga ay paano ko ikukwento yung naging yung kwento ni na lolo't lola at ni Tito Noy. Also, ang grupo po ninyo ang nagsagawa ng mga serye na protesta sa mga nakalipas na taon, lalo na kasunod nitong nabunyag na flood scandal. May mga asahan bang mga panibagong protesta sa ngayon? Siguro po, una sa lahat, bagamat naging malaking bahagi ng Trillion Peso March yung Tindig Pilipinas, ayoko rin namang angkinin ng buo yung Trillion Peso March. No? Maraming iba't ibang mga grupo yung nakilahok doon. No? Para sa Tindig, na yun yung pinaka-representation ko po, talagang kung saan-saan kami nahihila. No? So, nung last year pa lang bago magsimula yung mga protesta laban sa corruption sa flood control ay napaka-involved po kami dun sa impeachment kay VP Sara Duterte. Tapos ngayon, ganun pa rin. Parang involved pa rin po tayo dito sa anti-corruption sa flood control. Nagsagawa po tayo ng isang pagkilos sa harap ng Sandigan Bayan noong, kailan ba yun? Last week o 2 weeks ago. Tungkol dito sa naging desisyon ng Mayorya ng 3rd Division na bigyan ng bail, na payagang mag-post ng bail si former Senator Bong Revilla kahit na plunder yung kaso na hinaharap niya na supposedly non-bailable po ito. So, talagang kung saan-saan po tayo hinihila pagdating sa anti-corruption. Ang problema kasi ay na kung meron kang isang corrupt dito sa hanay ng mga Marcos halimbawa o sa hanay ng mga dating senador tulad ni Bong Revilla,
Revilla. Meron din kang korap dito sa hanay ng mga Duterte. Kaaway niya yung hanay ni Romualdez na korap din. Tapos yung Romualdez, inaaway niya yung medyo, ewan ko, nagkakasundo pa rin ba siya ng pinsan niya at ngayong medyo siya yung kinall out dun sa SONA, no? So parang kahit saan ka pumunta sa sitwasyon natin, korupsyon yung makikita mo. Pati yung mga nag-aaway sa isa't isa ay corrupt din. At yung simpleng dahilan kung bakit nagkaganito ay mga corrupt yung nahalal noong 2022, and kahit na meron po tayong mga nasipa noong 2025, malinaw na napakalala pa rin ng sitwasyon natin dahil marami yung naiwan na corrupt pa rin. So para sa tindig, ang malinaw na kailangang paghandaan ay ang susunod na eleksyon sa 2028. Thank you, sir. Bongo Jen? Okay. Sige, maraming salamat for joining us ngayong araw, Ninoy Aquino Day, Sir Kiko. Hanggang sa mga susunod, ingat po kayo, sir. Po, and siguro huling hirit na lang po ay gaano mang kahirap yung dinadanas ng ating bansa ay talagang nanalig yung lolo ni Noyko na the Filipino is worth dying for. So kahit ano po yung mangyari sa atin, sana'y maalala po ito ng ating mga kababayan na may angking dangal, may angking kabutihan yung bawat isang Pilipino at sana'y mailabas din natin yan sa mga darating na buwan, darating na taon. Okay. Maraming salamat po sa inyo, sir. Si Sir Kiko Aquino D, mga kaumbo, ang isa po sa mga grandson ni dating Senator Ninoy Aquino Jr. Siya rin pong convener ng Tindig o Grupong Tindig Pilipinas.